Pag-usapan naman natin ngayon mga boss itong relative coordinates method, no? Itong relative coordinates method mga boss, bumabase lang tayo sa x coordinate and y coordinates, no? Kapag nakapag-pick na tayo, ilalagay lang natin yung x and y coordinates. Tapos yung separator niya is yung comma. Ayan yan, no? Yan yung topic natin ngayon dito sa video ito, yung relative coordinates method ng line, no? Kaya lang pala mga boss, no, bago tayo magumpisa, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin dito sa relative coordinates method, no? Kung halimbawa mga boss, ito yung example natin, gagawa tayo ng 5 by 3 meters na box, no? Ito yung gagawin natin using relative coordinates method, no? Kasi nung nakaraang video, pinag-usapan natin yung polar coordinates method. Kaya itong relative coordinates method, ito naman yung gagawin natin, no? Dito sa relative coordinates method mga boss, i-on ko muna itong grid, no? Para maging guide natin. Ngayon, kung makikita natin sa grid, ito, yung grid na yan, by 1 meter ito, na-set na ito, 1, 2, 3, 4, 5, ayan na. So, kaya kung gagawin natin dito, ito, gagayahin natin ito. Halimbawa, line tayo, line, enter, tapos magkiklik tayo dito. Ngayon, yung x and y coordinates natin, tandaan lang natin yung positive x value, to the right yon. To the left naman is negative, no? Yung y naman, positive yung upward, no? Yung downward is negative, no? Kaya halimbawa, gagayahin natin ito, nag-click tayo rito. Ito yung origin natin, no? Kung ano yung first click natin yon, yan yung magiging origin natin, no? O halimbawa, gagawin ko 5 meters to the right, shift at, itatype ko lang, yung x coordinate natin, kung 5 meters to the right siya, positive 5 yun, no? So, i-type ko na lang 5. Tapos, lagyan natin ng comma. Yung y niya is 0. Then, enter. Bakit 0? Kasi, hindi siya nakaangat, yung y, no? So, naka-flat lang siya. Ayan yan, no? Ang x, 5 meters siya. Tapos, yung y naman, wala siyang value. Kaya, 0 ang inano natin. Straight yung line natin, no? Ito, 5 meters ito. Ngayon, kung halimbawa naman, gagawa tayo ng 3 meters na line, no, pataas. So, magiging positive value yan. Yung last end natin, no, ng line, yan yung origin naman natin, no. O, type natin at pagkatapos i-type natin, yung x natin ngayon, kung origin natin itong last end point na ito, yung x natin is 0, no. Tapos, comma, yung y natin magiging 3 siya, no. Kasi upward yun positive, yung downward is negative, no. Enter. O, ayun na yun, no? Ayun na yung 3 meters. Kung origin natin ito, yung x natin, kung 5 meters yung gagawin natin, to the left, magiging negative yan, no? Kasi ito yung origin natin, yung last end point na yun, no? I-type natin, at yung x natin is negative 5, yung y natin magiging 0. Kaya, negative 5, 0. Then, enter. So, ito yun, no? Kasi ang origin natin ito. So, magiging origin natin ngayon, ito, no? Yung last end point na yon. So, kung idudugtong ko dito, shift at, yung y natin magiging, since pababa siya, ito yung origin natin, pababa siya, negative 3 yan, no? Tapos yung x naman natin is 0. Kaya yung itatype natin dito, mag-a-at tayo. Pagkatapos, itatype natin is x is, yung x is 0, comma, y is negative 3 naman. Then, enter. Ayun. So, bumaba siya. Then, enter. So, eto na yon, no? Kung ida-dimension natin, eto yung 5 meters. Eto naman yung 3 meters, no? Ayan yung relative coordinates method. So, at x, y lang yung tatandaan natin, no? Basta ang tandaan din natin, yung last point o yung last end point, yan yung
laging origin, no? Yung x to the right, positive, to the left is negative. Yung y upward, positive. Yung downward naman is negative. Ayun lang yung relative coordinates method mga boss. Kung nagustuhan nyo itong video natin, no? Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.